Patay ang isang dalagita habang sugatan naman ang kanyang ina matapos silang pagbabarilin sa Mandaue City. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga nasa likod ng krimen sa tulong ng kuha ng CCTV. Makibalita tayo kay Bex May Humawas ng GMA Cebu. Makikita sa CCTV footage na ito ang isang lalaking nakabisikleta na nakabuntot sa isang berdeng jeep sa AS Fortuna Street, lungsod ng Mandaue nitong Sabado ng hapon. Sa naturang jeep, nakasakay noon si Priscilla Patenio at ang 15 taong gulang niyang anak na si Kim. Ilang saglit pa, mapapansin ang bike rider na nagmasid sa paligid at lumapit sa isang pulang sasakyan. Kasunod nito, may bumabang isang lalaki mula sa pulang sasakyan. Sa isa pang anggulo ng CCTV, makikitang lumapit ang bike rider sa green na jeep na nooy nakahinto. Huminto naman sa likod ng jeep ang pulang sasakyan. Ilang sandali pa, nagkagulo na ang mga pasahero ng jeep. Doon na pala pinagbabaril ng bike rider ang mag-inang Patenio. Tumakas ang biker matapos ang insidente. Patay ang dalagita habang naisugod naman sa ospital at nagpapagaling ngayon ang kanyang ina. Paniwala ng mga investigador, planado ang pamamaril sa mag-ina. Posibleng may kinalaman daw dito ang lalaking bumaba mula sa pulang sasakyan. Posibleng siya raw ang nagbigay ng ghost signal sa gunman. May lead na raw ang pulisya sa pagkakakilanlan ng mga posibleng nasa likod ng krimen. Amo nang ipang-verify ang mga itong sakyanan nga convoy niya pagkaitabo. As to the identity sa suspect, wala pa dito, sir? Wala pa ta, ma'am. Wala pa ta. Pero na tayo gisubay nga tao nga itong isundan karon. Ayon naman sa kapatid ni Kim, maaaring may kaugnay ang krimen sa pamana. Hindi naman tinukoy ng kapatid ni Kim kung sino ang posibleng nasa likod ng krimen. Hindi pa rin naglalabas ng karagdagang detalye ang pulisya, pero iimbestigahan daw nila ang anggulong binabanggit ng kapatid ng batang biktima. Dagdag naman ng best friend ni Kim, matagal lang napapansin ng biktima na may sumusunod sa kanya. Nananawagan ngayon ng katarungan ang mga mahal sa buhay ng bata. Maging ang ilang netizen nakikiisa na sa panawagang mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng dalagita. Bex May Humawas, Nagbabalita, Pilipinas.